Ngayon ang aming 20th wedding anniversary. Magpapa-wedding photo kami. Hello? Ma? Pero ang hinihintay ko ay ang balitang patay na siya. Mahal ko! Maricel! Maricel! Mahal ko! Anak, nagtatrabaho si Tony. Nagka-heart attack siya. Pakatatag ka. May usapan pa naman kami na magpa-wedding photo ngayon. Paano siya biglang nagka-heart attack? Tsaka sa check-up niya, malusog naman siya. Tony, peke kape ito. Pagkainom mo, sa 3 araw, may kaunti ka lang mararamdaman. Para ka ng patay. Sa tingin mo, pipirma si Marichel sa will? Mahal, may bago akong piyama. Pagkaalis mo sa matandang yan, isusuot ko sa'yo. Kung di dahil sa Yesi Tawan, ayaw niya pa ring ibigay sa akin ang yaman nila. Hindi ko sana naisip ang paraang to. Relax lang, ma. Mahal na mahal ako ni Maricel. Pag nakita niyang patay ako, siguradong pipirma yan. Patay na siya. Anong marami pang tanong? Ang dapat mong gabing ngayon ay tuparin ang huling hiling ni Tony. Ito ang will ni Tony. Pirmahan mo na! Una, ang 100 million para sa kasal ni Carlos. Ibigay mo na. Bayaran mo ang 300 million na utang ng kumpanya ni Tony. Tapos, ibigay sa akin ang 400 million na suporta. Oh, isa pa. Ang shares mo sa kumpanya, ibigay mo agad sa apo ko. Paano nagkautang si Tony ng ganito kalaki? Bakit di ko alam? December the 5th. Di ba si Tony ngayon lang nagka-heart attack? Itong will, paano ito naisulat 1 buwan na ang nakaraan? Patay na si Tony. Tama ng satsat. Pirmahan mo na't magbayad. Bayad na! Magpapakasal ba ako? 400 million. Pati ang shares. Walang bawas. Pero, Pa! Miguel! Anak? Di ba may klase ka? Bakit ka biglang dumating? Ganito kalaking bagay, paano di ako darating? Lola, bakit biglang nawala si Papa? Si Papa mo, para lang sa pamilya, nagtatrabaho ng walang tigil. Kaya siya biglang nagka-heart attack. Pero yung ina mo, walang utang na loob. Ayaw niyang tuparin ang will ni Papa. Tama, sabi pa niya, kahina-hina lang ang pagkamatay ni Papa. Hindi ba't halatang ayaw niyang magbayad? hindi ganun ang ibig ko sabihin. Tama na. Ma! Ha? Sobra ka na! Patay na si Papa! Gagamitin mo pa ang pera mo para ipahiya si Papa. Ayoko na ng perang yan. Hay, anak. Anong ginagawa mo? Testamento yan ng tatay mo. So, ibig mong sabihin, ayaw mo ng pera ko? Ang tatay ko ay isang tunay na lalaki. Kapag tinanggap niya ang pera mo, anong pinagkaiba niya sa palamunin? Huwag mong sirain ang dangal ng tatay ko. Paano ang dote ni Carlos at ang sustento ni Lola? At ang utang ng tatay mo? Ayaw niyo ng pera ko? Hindi! Ayaw!
Si Uncle Tony, tulad ng tatay ko. Pareho silang tunay na lalaki. Para sa dote niya, pwede siyang magbenta ng dugo, pwede ring magbenta ng kidney, kaya niya mag-ipon. Hindi niya gagastusin ang pera mo. At ang sustento ni Lola? 60 taon pa lang si Lola. May lakas pa siya magtrabaho. Wala lang. Mag-livestream na lang si Lola para kumita. Total, mahilig si Lola sumayaw sa plaza. Kaya niya yan. Ako? Livestream? Ang utang ng tatay mo? Utang ni Papa. May ancestral house pa. Teka. Hello? Ako si Miguel Reyes, panganay na po ng Mendoza. Ibebenta ko ang ancestral house. Pakahanap po ng buyer. Bilisan niyo po. Salamat. Huwag ang ancestral house! Ma! 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 Uncle, ako na. Lola, kising! Lola, kising! Ano? Ikaw, Lola, huwag po kayong mag-alala. Sabi sa will ni Papa, malaya na ako. Wala na siya. Mula ngayon, ako na ang bahala. Nga pala, Ma, dahil kailangan kong maging malaya, hindi ko na po matatanggap ang shares ko. Tsaka, binayaran niyo po ang tuition ko sa University of Manila. Dahil gusto ni Papa na maging malaya ako, hindi ko siya pwedeng biguin. Kaya, magpapa-drop out na ako. Anong sabi mo? Magpapa-drop out ka? Hello? Registrar's office po ba ng University of Manila? Si Miguel Reyes po. Magpapa-drop out na po ako. Anak ko naman! Dahil lang pumasok ka sa University of Manila, nakapasok sa Mendoza Family Chapel ang lolo mo. Yung mga tito-tita mo, nagbigay ng mahigit 1,000,000 para sa pagpasok mo. Kapag nag-drop out ka, paano na ako? Ang bangkay ni Antonio Mendoza. Ipapakrimate, diba? Ano? Sinong nagsabing ipapakrimate? Siya po ang doktor na tinawag ko. Hayop ka! Gusto mong sunugin ang anak ko! Sanugin? Patay na po si Tony. Patay na si Tony. Mas nasasaktan ako sa inyo. Pero di pwedeng ang bangkay niya ay manatili na lang sa ospital. Huwag siyang sunugin! Bakit hindi pwedeng isunog? Hindi kaya ang pagkamatay ni Tony ay may tinatagong lihim? Doktor, pakiusap. Ang asawa ko, dalhin na po. Huwag niyo siyang ilabas! Pakinggan niyo! Pakinggan niyo ang apo ko! Huwag siyang isunog! Sundin ang tradisyon ng Mendoza. Iuwi si Papa sa ancestral house. 3 araw na burol. Ma, 3 araw na burol at may libing pa. Pagkatapos, maraming mata ang nakatutok sa kuya ko. Paano kung mahuli siya? Tony, pagod ka na sa trabaho. May dala ko. Kuya Tony, pag magtagumpay ang plano natin at makuha ang pera ni Maricel, paano kung malaman niya ang totoo? Relax lang, baby. Pag bumagsak siya, siguradong mawawala siya sa sarili. At kung aksidente siyang mamatay, normal lang naman yun. Ang kawag dito, pagkainin ang lahat. Ang sama mo. Maricel, ayaw ni Tony ng ingay. Simple lang ang libing pagkatapos ng burol. 20 taon na kaming mag-asawa ni Tony. Sa lahat ng paraan, dapat kong ihanda ang kanyang libing. Hindi pwede! Ayon sa tradisyon ng Mendoza, hindi pwedeng babae ang mag-asikaso ng burol. Malas! Tama! Kahit magkaroon ng libing, dapat lalaki ang mag-asikaso. Bakit nakikialam ang isang babae? Ako na! Oo nga! Si Miguel, siya ang panganay na apo. Siya ang dapat
At saka, tayong pamilya, magkakaroon lang ng simpleng seremonya. Buong buhay, naghirap si Papa. Ipapalibing ko siya ng marangya. At ang burol niya, ili-livestream ko sa buong internet. Live! Ma, 3 araw lang ang gamot. Paano kung magising si Kuya sa live? Malalaman to ng buong mundo. Tumashimik! Miguel, huwag nating i-live to! Yung pera sa live, para sa utang ni Papa. Mukhang lumaki na si Miguel. At si papa mo, siguradong matutuwa rin. At itong ancestral house, naibenta ko na rin. Kulang pa sa utang. Pero gagawin ko ng paraan. Mapupunan ko ang pera! Anong sinabi mo? Naibenta mo talaga ang ancestral house? Opo, Lola. Yung buyer, 3 araw na lang. Gising na si Kuya. Paano na to sa dami ng tao? Pati si Miguel. Libing ni Kuya ngayon! Sinong gago ang nagpaband? Gusto niyo bang mamatay? Family! Libing ni Papa ngayon! Tigil! Libing ng tatay ko ngayon! Pangin na ang rocket! Halika, Lola! Magbati ka sa mga ka-family! Heart sign! Anong ginagawa natin? Lola, sayaw ka pa ng line dance. Tali na! Miguel! Anong ginagawa mo? Patayin mo yan! Uncle Tony, pinagkakakitaan ko si Lola. Kundi, ikaw na lang magbayad ng pension niya? Salamat sa yacht, mga ka-family. Lola, ano pang hinihintay mo? Sayaw na! Lola, gusto mo pa bang bayaran ng utang ni Papa? Gusto mo pa ba ang pension mo? 3, 2, 1, go! Tama. Big Tony, ang anak nating si Miguel, napakaputi. Kung naririnig mo, dapat ka nang magpahinga. Miguel! Libing to ng tatay mo! Ikaw, napakawalang hiya mo! Tigilan mo yan! Lolo, Chairman, si Papa, di umuwi tuwing gabi dahil sa trabaho. Ngayon, namatay siya sa trabaho. Alay yon sa kanyang trabaho. Isang masayang libing yan. Bakit ako walang hiya? Tama si Miguel. Si Antonio, isang buwan nang di umuuwi. Sabi niya, ang buhay niya para sa trabaho. Kaya, si Antonio, nagkamali ng pagkamatay. Baya! 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 Bakit ka ba umalis? Ate, sobra ka na! Huwag mo ong tawaging ate. Ako lang ang anak ng mga Reyes. Napakabait lang ng mga magulang natin. Kaya kanila binuhat na pulubi. Ako, anak adoptado pa rin ako ng mga Reyes. Pero ang yaman ng pamilya, sa'yo lang lahat binigay. Sa will ni Bayaw, 800 million lang ang hinihingi ko. Bakit ang tagal mong magbayad? Will?
Usapan to ng pamilya ko. Paano ko nalaman na di pa ako nababayad? Paano mo nalaman na di ako nagbayad? Sinabi ko kay Melissa, ang kuripot mo. Takot ka pang ngalaman ng iba? Di ko alam na ang biyenan ko at kapatid ko ay ganyan kalapit. Sa di nakakaalam, akala pa nila kayo ang magbiyenan. Huwag kang magsinungaling. Itong kwintas. Bigay ito sa akin ni Tony noong nakaraang taon. Akala ko nawala na. Bakit nasa'yo? May relasyon ba kayong dalawa? Ha? Si Antonio Mendoza. May relasyon sa ipag niya. Akala ko si Antonio ay tapat. Puro peke pala. Di ba't ang Mendoza ay may mabuting pangalan? Paano nagkaroon ng tulad ni Antonio? Hindi ako! Huwag kayong magsinungaling. Hindi ganyan si Tony. Antonio, simula pa lang to. Ipapahamak kita. At hinding-hindi ka na makakabangon. Tama na! Huwag ninyong siraan ang tatay ko! Anong gulo to? Ma, bakit nandito si Lolo? Siya, walang paya sa kanya. Paano kung malaman niya ang ginawa natin? Di kaya itakwilya tayo sa pamilya? Tumahimik ka! Lolo, bakit po kaya naparito? Wala po rito. Ako po ang nag-imbita kay Lolo. Miguel? Lolo, pinapunta ko po kayo para maging saksi. Ilang taon nang pinaghirapan ni Papa. Lagi siyang nag-o-overtime. Wala siyang oras umuwi. Kapag di siya umuwi, si Tita Melissa lang ang nag-aabang sa kanya at inaalagaan siya. Pero si Mama, binintakan pa sila. Kasalanan mo to. Kasalanan ko. Tama. Di ba noong 2 taon, pinasadya niya ang bahay ni Lolo? Noong nakaraang taon, inayos niyo ang trabaho niyo kay Mendoza. At ngayon, sa bidding ng Mendoza, binigyan niyo ng $8 milyon. Kaya sa lakas ng ginawa mo, binintakan mo si Papa. Lolo, para sa akin, ang isang makasariling tulad ni Mama, dapat lang nating ibalik ang kanyang mga gamit at itakwil siya. Tama si Miguel. Hindi masisira ang pangalan ng Mendoza. Maricel, ang ginawa ni Antonio ay kahihiyan sa pamilya. Bibigyan kita ng hustisya. Ipapahayag ko, si Antonio Mendoza ay itatakwil na sa angkan. Antonio Mendoza! Alisin sa angkan! Lolo, huwag po. Inosente si Tony. Sinungaling si Maricel. Kasi si ate ang tunay na tagapagmana. Ako'y ampun lang. Kahit siraan pa ako, wala akong magagawa. Para patunayan ang sarili, kailangan kong mamatay. Tita, hindi kailangan mamatay para patunayan ang sarili. Nga, Melissa. Sige, kung ganun ang sabi ninyo, kung ganun... Tita, dahil nakikitira ka lang sa mga Reyes, kaya itakwil mo na sila. Tingnan natin kung paano ka pa niya aapihin. Hindi pwede. Kung ganun, wala na akong makukuha sa mga Reyes. Bitawan mo ko! Tita, di ba sabi mo, hindi ka interesado sa yaman ng mga Reyes? Dapat may danggal tayo. Hindi natin dapat isuko ang danggal natin para lang sa pera. Ako. Mula ngayon, wala ka ng kapatid, wala ng binan, at wala ng asawa. Mag-isa kang mananatili sa walang laman mong mansyon
At sa mga numero sa bangko mo, mamatay kang mag-isa. Miguel, ikaw! Oras na para ilibing. Miss Reyes, oras na para ilibing. Dahil umabot na tayo sa ganitong punto, wala na akong masasabi. Kami ni Antonio, 20 taon kaming mag-asawa. Pinagtaksilan niya ako, pero hindi ko siya pababayaan. Dahil patay na siya, ilibing na siya ngayon. Iyan ang pinakamahalaga. Ilabas ang kabaong. Huwag ilibing! Huwag! Huwag alisin! Huwag! Tama na ang kalokohan! Sinong namatay na dinilibing? Gusto nyo bang si Tony ay hindi mapatahimik? Tumabi kayo. Teka! Tutol ako! Pakinggan nyo! Sabi ng apo ko, tutol siya! Buong buhay naghirap si Papa. Hindi dapat siya ilibing. Dapat ayon sa pinakamataas na ritual ng mga Mendoza. Dapat siya isunog. Ano? Sanugin? Ano? Sunog? Handa na ang lahat! Ang seremonya! Tara na! Miguel, ang bait mong anak. Alay! Kat! Ma, paano na? Paano na to? Yes! Tara na! 20 taon na, pinaglaban kita sa pamilya ko. Para lang sa'yo, sa loob ng 20 taon, binuhos ko ang lahat sa'yo. At laging mabait sa pamilya mo. Pero ikaw? Antonio Mendoza, kasalanan mo to. Maricel! Tikil! Salbahe ka! Pinatay mo ang asawa mo! Huwag! Pinatay ang asawa? Di ba't patay na si Antonio? Ang death certificate niya ay binigay mo sa akin. Kung buhay siya, malaking kasalanan ng peke. Basta! Basta, wag! Aking! Anong ginagawa mo? Aking! Aking! Ayoko! Maricel! Bitaw! Aking! Akin! Bitawan mo! Ayoko! Akin ang sulo! Ma, tama na. Lola, hawakan nyo. Anak, tama yan. Para mas mabilis. Para ang apoy ay sumiklap. Sunogin na. Huwag! Lola, anong hinihintay nyo? Sunugin nyo na! Akin na! Anong ginagawa mo? Ano ginagawa mo? Maricel! Tigil! Bitaw! Aking! Buti na lang di nasunog. Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos! Malapit na magising si Kuya. Paano na tayo? Ang daming tao. Gasolina ang ilagay ko. Bakit tubig? Okay lang. Idi, sunugin ulit. Sige.
Magdadala ako ng 2 drum. Miguel! Huwag! Miguel! Alam mo ba? Ayaw pa sa kanya ng Diyos! Huwag niyo siyang susunugin ulit! Tama! Tama. Isasama na namin si Tony. Umalis na kayo. Kalokohan to! Ano yan matatapos ng ganito? Nagpapatawa ba kayo? Lola, kapag kumalat to, ang pangalan ng mga Mendoza ang masisira. Manahimik ka! Muntik mo siyang patayin at nagsasalita ka pa! Pumate? Umalis na kayo. Usapin namin to. Kami na ang bahala. Oo, tama. Alis na. Alis na kayo. Ang kaso ni Tony ay dangal ng mga Mendoza. Bilang ang puno ng pamilya, kailangan kong linawin to. Maricel! Sumunod ka! Makinig ka! Si Tony, wala kang pakialam. Huwag kang makialam. Ma, asawa ako ni Tony. Siya, paano di ako makikialam? Nalilito na po ba kayo? Minumura mo ko. Ma, bakit mo po sinesermunan si Lola? Nasasaktan lang po si Lola kaya hindi niya matanggap ang pagkamatay ni Papa. Lola, ayaw niyo pong ilibing si Papa. Dahil mahal na mahal yun lang po siya. Nag-donate na po ako sa templo para makabawas bigat po sa kanya. Huwag po kayong mag-alala. Siguradong mabubuhay siya ng maayos sa susunod na buhay. Donasyon? Anong pera? Yung 1 milyong nasa card mo, donate ko na lahat. Para mas tapat. Ano? Miguel! Bakit nila desisyon mag-isa? Tito, alam kong malapit kayo ni Papa. Kaya, donate ko na rin ang itinago mo. Ano? Walang anuman. Dapat lang. Mr. Miguel! Kukunin ko na po ang bahay! Anong bahay? Lola, nakalimutan niyo na? Binenta ko na ang ancestral house. Ngayon po, dumating na ang bagong may-ari. Ano? Bilis! Bilis! Tony, naririnig mo ko, di ba? Yung gamot na yan, 20 taon ng nakaraan, binili ko para sa'yo. At ninakaw mo pa para pagtaksilan ako? Sayang lang, kumain ka ng gamot na yan. Pero malinaw ang isip mo. Nakakatakot, no? Anong karapatan mong umiyak? Sa 20 taon, pinuhos ko ang lahat sa pamilya mo. Pero pinagtulungan niyo kong lokohin. Relax. Mahal. Hindi kita hahayaang mamatay lang. Papahirapan kita. Mas gusto mo pang mamatay? Makinig ka lang. Ang pamilya mong Mendoza, kung paano sila magkakamatayan. Itong gamot na to, 3 araw lang. Ngayon na ang huling araw, makakabangon ka na. At doon, mas magiging exciting ang palabas. Layas! Hindi na ibebenta ang ancestral house namin! Wala na kontrata! Akala mo ba, papunitin ng kontrata, wala nang problema. May isa pa ako. Malinaw na nakasulat dito. Na ngayon, ang turnover, uuwiin nyo? Pwede, ayon sa kontrata, magbabayad kayo ng penalty na 3 milyon. Ano? 3 milyon? Ang mahal naman ng penalty! Nagnanako ka ba? Kung ayaw nyo magbayad, please na lang. Ma, huwag tayo mapulis.
Baka malaman ng tungkol kay Kuya. Maricel, sinira mo ang pamilya namin. Itong 3 milyong penalty, ikaw ang magbayad. 3 milyon lang? Barya lang yan. Ma, kahit gusto mong magbayad, hindi ko tatanggapin. Lola, tanda ko, may 3 milyon ka pa sa bangko, di ba? Ito na lang ang panglibing ko. Lola Luz, huwag kang mag-alala sa libing mo. Pag namatay ka, bibigyan kita ng pinakamahusay na gintong kabaong. Minamaliit mo ko! Isang matandang tulad ko. Bakit ganito kasama ang tadhana ko? At sa'yo pa ako napunta, isang masamang manugang. Kawawa naman ako. Wala akong oras para manood ng drama nyo. Bayad o bahay, pumili ka. Kundi, tatawag ako ng pulis. Ma, baka malaman ng pulis ang tungkol kay Kuya. Saka wala nang ancestral house. Saan ka na magre-retiro? Bayaran na lang natin. Ako... Dapat ganyan na lang sana. Ang pera ko! Wala na ang pera ko! Ang pera ko! Kasalanan mo yan. Wala kang binayad, nabibiro ka pa. Wala kang konsensya! Pinahamak mo ang pamilya namin! Ngayon, para kay Tony, papatulan kita, walang utang na loob! Ma, sinata mo si Mama. Tito! Miguel, bitawan mo ko. Patutulan ko ang babaeng yan. Miguel, umalis ka. Malakas si Carlos. Baka masaktan ka. Tito, makukulong ka sa pananakit. Ang sakit ng tiyan ko. Dugo! May dugo! Mulisa! Anong pinag-aawayan nyo? Ang bata. Ang anak ko. Dali! Tawag ng ambulansya! Melissa, ikaw at si Tony, may anak na pala kayo? Ma, anong pinagsasabi mo? Ang mga liwa, wala na makukuha. Imposibleng siya ang anak ni Papa. Di ka naniniwala, ha? Sige, na yun din. Magpa-DNA test tayo. Kahit yung nakuha, pwede ring i-test. Huwag ang DNA test. Bakit hindi? Itong si Tony, pinahiya niya ang pamilya, ang kahihiyan niya. Kasalanan to ng magulang niya. Walang disiplina. Ipapahayag ko, ang ama ni Tony ay ilalabas sa dampa at hinding-hindi na makakabalik. Lolo, huwag po! Melissa! Sa ospital na! Parang gumalaw si Tony. Tingnan ang oras. Ang epekto ng gamot, malapit nang matapos. Lolo Chairman, nakita niyo po ba siyang gumalaw? Nagkamali lang po si Lolo Chairman. Oo nga, talagang patay na ang kuya ko. Kung ganon, ilibing na natin siya agad. Huwag! Bakit hindi pwedeng ilibing? Wala nang buhay ang patay. May hangganan din ang kalokohan nyo. Nakalimutan ko pala. Dati kasi, binilan ko si Tony ng malaking insurance. Kapag namatay siya sa aksidente, may 5 bilyong insurance. Kami ni Lola Luz ang beneficiaries.
Pero kung si Tony biglang magising, itong insurance ay mawawala na lang. Ma! Siyempre naman. Ang perang galing sa buhay ni Papa, siyempre ayaw ni Lola. Huwag! ₱5 billion pala talaga? Patay na talaga ang kuya ko. Anong sinasabi mo? Itong insurance, kailan to mababayaran? Basta't patay na si Tony. Agad yan mababayaran. Ma, halika. May sasabihin ako. Tony, mukhang ang sarili mong kapatid ay tuluyan ka ng itatakwil. Carlos, bakit mo sinabi na patay na ang kuya mo? Ma, 5 bilyong insurance to. Isa ka sa mga beneficiary. Basta patay na si kuya, makukuha na natin ang pera. Buhay pa ang kuya mo. Hindi pa siya patay. Akala na nila'y patay na si kuya. Kung gawin nating totoo ang pagkamatay niya, walang makakaalam. Anong ibig mo sabihin? Ma, paano kung magising si kuya? Malalabas ang lahat. Patay tayong lahat. Pero pag patay na siya, hindi lang tayo makukulong. Makukuha pa natin ang 500 million. Anong gagawin mo? Mamaya, ako mismo ang magpapalibing kay kuya. Mag-anak nga naman. Nangangahas silang pumatay sa publiko. Kuya, huwag mo kong sisihin. Mukhang kumilos na sila. Tony, ang pakiramdam na pagtaksila ng pamilya mo, kumusta? Kuya, halis na, bilis. Hello? Insurance company po ba? Si Maricel Reyes po. Patay na ang asawa ko. Punta po kayo rito. Kuya, para na lang sa amin ni Mama. Mamatay ka na! Carlos! Mukhang gigising ng kuya mo! Tigil! Patay na siguro. Anak ko! Tony! Kawawa ka naman. Matagal na siyang pumanaw. Walang saysayang iyak. Lolo, si Lola Luz po, dati, dahil sa sobrang lungkot, pinipigilan niyong umiyak. Nag-aalala pa nga ako sa kanya. Ngayon, nakaiyak na rin siya. Napakasaya ko. Kasalanan mo! Inatay mo ang anak ko! Ma, tama na. Kanina, sinuri ulit namin ni Mama ang bangkay niya. Patay na nga siya. Yung insurance, kailan namin makukuha? Ang insurance company magsasagawa ng autopsy. Kapag kumpirmado, ibabayad agad. Anong nangyari sa leeg ni Tony? Bakit iba ang kulay ng leeg niya? Hindi naman ganyan dati, di ba? Itong marka. Parang hinawakan. Anong sabi mo? Lola, Carlos, kayong dalawa lang ang nandito kanina. Yung marka sa leeg ni Tony, anong nangyari?
Anong nangyari? Paano namin malalaman? Hindi niyo ba nakita? Wala kaming alam. Ma, yung tanong mo kanina, anong ibig mong sabihin? Huwag mong sabihin pinagdududahan mo na ang marka sa leeg ni Papa ay gawa ni na Uncle Tony at Lola? Ano? Silang kumayo? Imposible. Siyempre, imposible. Sina Uncle Tony at Lola ang pinakamalapit ni Papa. Bakit naman nila siya sasaktan dahil lang sa 500 million? Isa pa, patay na si Papa. Bakit nila yung gagawin? Baka nagkamali lang ako. Buhay pa pala siya. Wala nang hininga. Patay na nga siya. Sabi ni Carlos, buhay pa si Tony. Ngayon, patay na naman siya. Lola, Carlos, bakit niyo kinalyo si Tony? Hindi ako ang kumalyo. Hindi ko siya pinatay. Maricel, ano pinasasabi mo? Kuya ko yan! Paano namin siya papatayin? Yung marka, edi, Livor Mortis! Wow, Livor Mortis! Carlos, kung malaman ko na may ginawa kayong kasamaan, hindi ko kayo palalampasin. Ako po. Insurance Claims Officer po ako. Narito po para i-autopsy si Mr. Mendoza. At para sikasuhin ang insurance claim niyo. Para lang kumpirmahin. Ayon sa policy, pagkamatay ni Mr. Antonio Mendoza, ang mga beneficiary po ay kayo at si Mrs. Luz Mendoza. Tama po ba? Tama. Kuya ko si Antonio. Patay na siya. Kailan niya ipapadalang pera? Sir, may proseso po ang pag-release. Una po, kailangan ng mga beneficiary na magpakita ng ID. Ilabas mo na ang ID mo! Dali! Dali! Insurance ni kuya! Anong kinalaman mo? Beneficiary din ako. Tama po. Ayon sa policy, si Mrs. Maricel Reyes ay may karapatan talagang may karapatan sa kalahati ng insurance. Bakit siya? Binayaran to ng buhay ni kuya! Wala siyang ginawa! Gusto pa niyang kunin ang kalahati! Asa pa siya? Ako, ang nagbayad sa insurance na to. Kahit di ako makakakuha. Muna nang pakasalan ka ni kuya. Laging pinagtatawanan. Sabi nila gold digger siya. Palamunin! Pinagbutihan niya ang trabaho para patunayan ang sarili. Kaya siya namatay sa heart attack dahil sa pagod. Etong pera, bayad sa amin. Hindi mo dapat. Antonio, buhay ka pa pala. Sige. Paya ako. Inyo na ang insurance. Pero may kondisyon ako. Dahil di ko makukuha ang insurance ni Antonio, ilang kapalit, lahat ng utang niya, wala na akong kinalaman. Hindi pwede! Asawa ka ni kuya. Utang niyo yan. Patay na siya. Kaya ikaw ang magbayad. Sa pagbabayad lang ng utang mo lang, naalala na asawa ako ni Antonio. ₱500,000 insurance. Kahit bayaran ng utang, may matitira pa. Sige. Payag ako. Wala ka ng kinalaman sa insurance ng kuya ko. Ang utang niya, wala ka na rin kinalaman. Hindi pwede. Siya mo babayad. Ma, dahil pumayag na kayo, kailangan na nating ilagda ang kasunduan. Ang lolo patriarch at mga tiyo, sila rin ang magiging testigo para hindi kayo magbago ng isip. Tama! Kailangan ng kasunduan! Sigurado ka na? Kapag pumirma ka, ang utang ni Antonio Mendoza ay wala na akong kinalaman. Tama ng satsat! Pipirmahan ko to!
Si Marisa Reyes, kusang loob na sumuko sa insurance? Ngayon, pwede matransfer na, di ba? Isa pa, kailangan ko nasuriin ang bangkay. Sandali, kukunin ko ang gamit. Ma, malapit nang maging sa atin ang lahat ng pera. Mukhang magsisimula na ang show. Boss Ramon, bakit po kayo nandito? Carlos Mendoza, nasaan ang kuya mo? Di ba nanghako ka sa akin na mababayaran mo agad? Nasaan siya? Boss Ramon, huli ka na. Si Antonio Mendoza, patay na siya. Ano? Patay na? Nakahiga lang siya dyan. Boss, mukhang patay na nga. Antonio Mendoza, bakit ngayon ka pa namatay? Sa oras na magbabayad ka, namatay ka pa. Para lang ba ito umiwas sa utang? Nagpapanggap ka lang na patay, no? Boss Ramon, patay na po talaga ang kuya ko. May death certificate na po. Ngayon, nandito pa ang insurance para sa claim. Wala akong pake kung patay siya o hindi. May utang siyang 300 million sa akin. Bayaran niyo ako ngayon. Sino sa inyo ang magbabayad? Boss Ramon, huwag po kayong magalit. Ang utang ni Antonio, ang nanay at kapatid niya ang mababayad. Tama. Patay na ang kuya mo. Ikaw na ang mabayad. Kapag di ka nagbayad na yon, hindi ka makakalabas dito. Boss Ramon, hintay lang po. Wala po talaga akong pera. Pagkuha ko ng insurance. Anong insurance? Kalokohan. Na yun. Bayaran mo ko, aalis ako agad. Kundi, makakatikim ka sa akin. Tama na! Tama na! Siya na lang ang anak ko! Siya na lang ang anak ko! Tigil! Maricel! May pera si Maricel! Asawa siya ni Tony! Siya na! Oo, tama. May pera siya. Siya na. Siya na. Wala silang pera. Asawa ka ni Tony. Ang utang, ikaw na. Maricel, anong hinihintay mo? Magbayad ka na! Gusto mo mapahamak si Carlos? Gusto ko sanang bayaran ang utang nila. Sige. Pera lang ang kailangan ko. Pareho lang sa akin kung sinong magbabayad. Lola, anong sinasabi nyo? Kanina, si Tito at si Mama ay pumirma na ng kasunduan. Si Tito ay isang taong sumusunod sa batas. Hindi niya yan babaliin. Anong kasunduan? Ganito yan. Nakasaad dito na wala akong kinalaman sa utang ni Antonio. Carlos, niloloko mo ko! Sugoringyo! Tigil! Tigil na! Huwag niyo siyang saktan! Tiger! Tigilan niyo na! Bata. Gusto mo ring masaktan, ha? Mas mabuti pamamatay kaysa mapahiya! Hinapahirapan niyo lang siya. Tapusin niyo na lang siya. Handa siyang isakripisyo ang buhay! Ano? Di ko'y nakaala. Ang tapang mo pala. Mas gusto mong mamatay kaysa magbayad. Sige. Bibigyan kita ng pagkakataon. Ngayon, ipapakita ko sa lahat ang parusa sa mga di nagbabayad. Tigil, nandito na siya. Nandito na siya!
Boss Ramon! Boss Ramon! Kapag kumpirmado ng insurance na patay na ang kuya ko, may pambayad na ako agad. Magtiwala ka sa akin ulit. Sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Tingnan natin kung anong pakana nyo ngayon. Ano pang hinihintay mo? Imbestigahan mo na ang kuya ko. Kailangan ko na ng pera. Kakaiba. Para masigurado, kailangan ko ng simple na autopsy. Buhay na naman! Akala ko ba't pinatay ko na siya? Bakit siya nagising ulit? Tony! Tony! Anak ko! Gising ka na ba? Antonio Mendoza, sa wakas, nadising ka na. Ngayon, mas mabuti pang mamatay ka na lang. Si Mr. Mendoza po ay buhay. Mauna na po ako. Tony, akala ko ba't namatay ka sa atake? Oh. Paano ka nabuhay ulit? Ano ba? Talagang nangyayari? Carlos! Tony! Nagpapanggap ka lang pala! Boss Ramon, hindi po ako nagpapanggap. Nahinto lang po ang hininga ko. Ewan ko po kung bakit. Bumalik po ang hininga ko. Wala akong paki sa dahilan mo. Wala akong paki sa paliwanag mo. Nakita mo ba ang lagay ng kapatid mo? Na yung gising ka na, magbayad ka na! Kung wala kang pera, papatayin kita! Wag po, Boss Ramon. Wala po talaga akong pera ngayon. Ganito po. Bigyan niyo ako ng isang buwan. Isang buwan lang po. Babayaran ko po kayo. Patay ka na, gago! Babargain ka pa? Kukunin ko muna ang interes mo. Para matuto ka. Tommy, kapit lang! Magbayad ka na. Kundi, hindi lang isang saksak ang aabutin mo. Maricel, para sa taon nating kasal. Tulungan mo ako, ha? Na pala, Tony. May sasabihin ako sa'yo. Hihiwalayan na kita ngayon. Hiwalayan? Kaya pala, handa na ang divorce papers mo. Hindi ako papayag! Wala kang utang na loob! Nasa panganib si Tony ngayon. At iiwan mo pa siya? Tao ka pa ba? Ako pa ang masama. Ang damit at alahas mo, pati mga supplements mo, hindi ba't ako ang bumili? At ikaw, Carlos, ikaw at mga barkada mong walang kwenta, urugal at luho. Anong beses ba na hindi ako ang nagbayad? At ikaw, mga negosyo mong paulit-ulit, hindi ba't ako ang nagbigay ng pera at mga koneksyon mo? Pero di ko inasahan na ang pagtitiis ko ay sinagutin niya ng mas malala. Hanggang sa nagkunwari kayong patay para lokohin ako. Si taon na tayong kasal. Bakit mo ako tinraidor? Hoho! Kaya pala. Tony, ang pamilya niyo ay mga walang hiya. Kung isa ka lang salot sa mundo, ako na lang ang bahala para matapos na. Huwag, Boss Ramon. Maricel, alam ko mali ako. Oh, mahal mo naman si Miguel, di ba? Hindi mo siya kaya mawala ng tatay. Ma, sumosobra ka na! Pakinggan mo. Pati sarili mong anak, ganyan ang sinasabi. Hindi ka bagay sa tatay ko! Gusto mo na hiwalayan, di ba? Sige, pagbibigyan ka namin. Miguel! Miguel, anong ginagawa mo? Miguel! Miguel! Miguel!
Ay, di ba sabi mo dati, sobrang yaman ni Mama, kaya tinawag kang palamunin. Mula ngayon, wala nang mangangahas na laitin ka. Ma, si Papa, mula ngayon, wala nang kinalaman sa'yo. Nawalan ka ng isang tulad ni Papa, siguradong magsisisi ka. Honey, sapat ang kung pinalaki si Miguel. Pero siya, pabor pa rin sa pamilya niyo. Sa anak na danyan, kahit mamatay ka, dapat masaya ka na. Antonio Mendoza, ngayon, panahon ng tapusin to. Dahil di ka makabayad na yon, kukunin ko na ang buhay mong basura. Huwag po, Boss Ramon. Sabi niyo nga, basura lang ang buhay ko. Itong buhay ko, walang kwenta. Mas mabuti pa, hayaan niyo na lang akong mabuhay para makalikom ako ng pera. Babayaran ko kayo agad. Asa ka? Ikaw lang. May mahanap kang ganung pera. Boss Ramon, sa loob ng mahigit 20 taon, nasa negosyo na ako. Marami akong kaibigan. Palabasin niyo ko. Kung di ako makalikom ng pera, itong buhay ko sa inyo na. Boss Ramon, pera ang habol nyo, di ba? May punto ka. Itong buhay mong basura, walang kwenta. Sige, bigyan pa kita ng 1 buwan. Pagkatapos ng 1 buwan, kung di ka pa rin makabayad, ako mismo ang mag-aasikaso sa bangkay mo. Tara. Tony. Antonio Mendoza, kayong pamilya, dahil sa kahihiyan ninyo sa pamilya. Mula ngayon, wala na kayong kinalaman sa amin. Kayo, bahala na kayo. Lolo Cheme, Lolo Patriarch. Kamusta ang sugat mo? Babalik sila pagkatapos ng 1 buwan. Paano na tayo noon? Baka, di na siya abot na 1 buwan. Anong pinagsasabi mo? Sino si Antonio Mendoza? May nagsumbong sa amin. May nagsasabi ng panuloko rito. Sino si Antonio Mendoza? Nagsumbong sa amin na may nangnanakaw dito. Ako ang nagsumbong. Pinagpanggap ng ex ko ang pagkamatay niya para makuha ang yaman ko bago kami mag-asawa. Hayop ka! Ano pinagsasabi mo? Ang paggawa ng pekeng dokumento ay isang malaking krimen. Sumama ka sa amin. Huwag! Hindi ako! Miguel! Huwag niyo siyang kunin! Huwag nyo kaming hadlangan, kundi isasama na rin namin kayo. Hindi talaga ako! Bitawan niyo ako! Hindi ako! Bitawan niyo ako! Huwag niyo akong kunin! O nga pala, siya! Si Carlos! Ang kapatid ko! Siya ang nagplano ng pagkamatay ko! Siya rin ang kumuha ng peking papeles! Wala akong kinalaman dyan! Kuya, di ba sabi mo? Ano ako? Hindi ba't ito ang naghanap ng tao? Hindi ba't ikaw ang nagbayad? Itong papeles na to, hindi ko man lang hinawakan. Ano kinalaman ko dyan? Ako. Tama na! Hindi ba't gusto mo kong saktan kanina? Makinig ka. Kung wala kang awa, wala rin ako! Kung ganun, sumama ka sa amin para sa investigasyon. Officer! Carlos! Ma, tulungan mo ako! Ang gandang palabas ng mga asong nag-aaway. Maricel! Kasalanan mo to! Nahuli si Carlos! Lalabanan kita! Binugbog mo ko? Ang dami mong kasamaan. Minamaliit ko pa to. Lola! Bitawan mo ko! Lola, huwag po magalit. Lola? Ma! Hindi ka na taga Mendoza! Hindi ka welcome dito! Bitawan mo ko! Umalis ka na! Pa, huwag niyo nang pigilan si Ma. Hindi niyo siya bagay. Bitaw!
Mang, kailangan po niyong pirmaan agad to. Ma'am, tungkol po sa AI Home Care Project, nakausap ko na po ang ilang kumpanya at interesado po ang Brightech Solutions. Sige, ischedule mo sila para sa isang meeting. Opo, ma'am. Mama Mendoza, wala ni isang nagpahiram sa akin! Sabi nila, pinalayas ka na ng family patriarch. Hindi ka na taga Mendoza. Mga walang utang na loob! Nung nanghiram sila sa atin dati, iba ang mukha nila. Gaya-gaya sila ni Maricel. Puro walang utang na loob! Kuya Tony. Halika, upo ka. Melisha, kakakunan mo lang. Bakit hindi ka pa nasa ospital? Nag-aalala ako sa inyo. Kaya naparito ako para alamin ang lagay nyo. Nakuha niya na ba ang pera ni Maricel? Pikem pa ng pera? Muntik nang siray ng babae niya ng pamilya! Kapag di makabayad si Tony sa isang buwan, babalikan tayo ng mga maniningil para pumatay. Kuya Tony, anong mangyayari? Melisha, ipapaliwanag ko sa'yo mamaya. Kakakunan mo lang. Mahina ka pa. Magpahinga ka muna sa bahay. Kailangan pa nating harapin si Maricel. Kailangan ko pang tulong mo. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Pero, paano na ang utang mo? Relax lang. Matagal na ako nasa San Isidro City. May koneksyon ako. Magpapahiram na ako ngayon. Hello po. Si Mr. Santos po ba? Hello po, Mr. Santos. Ako po si Maricel Reyes. Nagpaalam na po si Secretary Lopez, di ba? Ang Brightech Solutions po sa larangan ng AI Home Care ay napakaganda po at ito rin po ang pangunahing focus ng aming kumpanya. Kaya po namin kayo inimbita para tingnan kung ang aming dalawang kumpanya ay maaari mag-partner. Ate Maricel, matagal na. Tawag mo sa akin? Ate Maricel, naalala niyo pa ba? 10 taon nang nakaraan. Pinag-aral niyo sa Northside Children's Home, isang lalaki sa kolehiyo. Oo nga, may ganun nga. Ikaw pala yung sa Northside Children's Home, yung batang lalaki. Oo nga, si Rafael Santos pala. Ako po, 10 taon nang nakaraan, pinag-aral niyo po ako sa kolehiyo. Tapos, binigyan niyo pa ako ng pampaaral abroad. Nitong mga taon, nasa abroad po ako, nag-research tungkol sa AI. Tapos, nag-business po kami ng kaibigan ko at nagsimula ang QuickTech Innovations. Naku, Rafael! Ikaw pala talaga! Naalala ko, 10 taon na ang nakaraan, isa ka pang napakaliit na bata. Paano ka naging ganito kataas? Umuwi ako ngayon para lang palawakin ang negosyo dito. Di ko inakala na makakatrabaho ko kayo. Sige, sige. Yung trabaho, sa susunod na lang. Mag-dinner muna tayo. Sabihin mo sa akin kung paano ka sa abroad ng mga taon na yun. Tara? Halika. Rafael, di ko inagala. Isang bata ka pa noon. Ngayon, partner ko na pala. Matagal ko itong pinaghirapan para sa araw na to. Ano? Wala lang. Sabi ko lang, masaya ako makatrabaho kayo. Kuya Leo. Kuya Leo? Kuya Leo, Kuya Leo. Kuya Leo, wala na talaga ako ibang mapuntahan. Tulungan mo na ako. Kahit ilang milyon lang. Babawi ako ng doble. Hindi sa ayaw kitang tulungan. Pero ang issue nyo ni Miss Reyes ay pinag-uusapan na sa lahat. Na makapunta pa ako rito ay dahil na lang sa pinagsamahan natin. Pero wala talaga akong pera. Kuya Leo, Kuya Leo. Kuya Leo, hindi ko lang kasalanan to.
kasalanan din ni Maricel, di ba? Huwag na nating pag-usapan. Dati, dahil lang kay Miss Reyes, kaya kanila kinikilala. Pero hiwalay na kayo. Mahirap nang makipag-ugnayan pa. Hanggang dito na lang, may lakad pa ako. Kuya Leo! Kuya Leo! Kuya Leo! Maricel, kakahiwalay lang natin. May bago ka na agad. At isang boylet pa. Tony! Mag-ingat ka sa bibig mo! Bakit? Kapag ginawa mo, dapat matanggap mo. Ikaw pala ang ex ni Ate Maricel. Si Tony, no? Nurse lang kami ni Miss Reyes. Palalawa, hiwalay na kayo ni Miss Reyes. Anong karapatan mong sabihin yan? Aba, kagaya ka ni Maricel, ang talas ng bibig. Maricel, tandaan mo to, ang satin, hindi pa tapos. Kuya Tony, nakautang ka ba? Mga walang kwenta. Dati, mga kapatid daw kita. Ngayon, tingnan mo, yung iba, tinataguan ako. Yung iba, wala raw pera. Puro taksil. Yang issue niyo ni Maricel, pinag-uusapan na sa business world. Narinig ko, si Maricel ang paborito na maging susunod na presidente ng Chamber of Commerce. Baka takot silang tulungan ka at magalit si Maricel. Si Maricel? Iya pa, magiging presidente ng chamber? Kuya Tony, may paraan ka ng labanan si Maricel? Para kay Maricel na yon, ang pinakahalaga ay ang Reyes Holdings niya. Kung ang kumpanya niya ngayon ay magkaproblema, tapos na siya. Sinasabi mong... Melissa, hindi ba't dati ka nagtrabaho sa Reyes Holdings? Papuntahin kita sa Reyes Holdings at kunin ang financial statements nila at ninakaw mo. Imposible namang ang mga libro ng Reyes Holdings ay laging malinis. Oh, Kuya Tony, ang talino mo talaga. Pupunta na ako sa kumpanya. Maricel, hindi lang pera mo ang kukunin ko, pati ang pangalan mo, sisirain ko. Mahal, Tingnan mo to. ang cute naman ito. Bilhin ko to para sa'yo. Tingnan mo, parang tayo, di ba? Ako to. Ikaw yan. Ilalagay ko to sa kumpanya, sa pinakamalaking lugar. Tuwing makikita ko to, parang ikaw na rin. Sige. Nakalimutan ko ang susi.
Melissa, bakit ka nandito? Ako? Bakit hindi? Kukunin ko lang ang damit ko. Nabalitaan kong pagkalabas mo sa ospital, agad kang tumira kay Antonio. Alam mo ba na pinag-uusapan ka na ng lahat? Na isa kang haliparot na kumapatol sa bayaw mo. At may gana ka pang gumalik dito? Alam ko, pinatanggal mo ko sa buong kumpanya. Ano ngayon? Pinatanggal ako. Hindi ba ako pwedeng gumalik para kunin ang gamit ko? Ginawa mong isang bagay na labag sa moralidad at wala ka man lang pagsisisi. Anong tinapago mo? Ako, wala akong tinatago. Pinatasik mo ko sa kumpanya at sa bahay. Sige, pero habang buhay pa sila, sinabi nilang bigyan mo ko ng 10% sa Reyes Holdings. Kailan mo ibibigay? Dahil lang yan sa mga magulang natin na pinalampas kita. Imbis na magtago ka't magbago, may gana ka pang humingi ng share sa akin. Sa akin dapat yung shares na yan. Bakit di ko makukuha? Pinahiya mo ang pamilya natin. Wala ka ng karapat ang tawagin silang magulang. Ako na ngayon ang chairman ng Reyes Holdings. At sasabihin ko sa iyo ngayon, ang pera ng pamilya, wala kang makukuha di kusing. Ikaw, lumayas ka na. Kundi, tatawag ako ng pulis. Sige, huwag kang magtiwang. Sinong mananalo sa huli, hindi pa tiyak. Oh, kumusta? Nakuha mo ba? Sinilip ko lang, may problema nga sa ilang transaksyon. Buti na lang, di niya nakalock ang access ko. Ang financial records ng kumpanya nitong mga taon, na-download ko na lahat. Ang galing mo, baby ko. Pag-aaralan ko to. Matutumbayin ko siya. Maricel, parang awa mo na. Bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon, ha? Pangako, magbabayad sala na ako. Antonio, bakit hindi ko napansin noon na ganyan ka kahiya-hiya? Ginawa mo ang lahat ng masama at may gana ka pang humingi ng tawad. Maricel, hindi ko rin kasalanan. Iba tayo. Eres ka ng isang malaking pamilya. Ang taas-taas mo. Ako naman, simpleng tao lang. Alam mo ba kung anong sinasabi nila sa akin? Sabi nila, walang kwenta. Sabi nila, palamunin. Money pa sila. Nung college, hinabol mo ko ng 4 na taon. Binibigay mo pa ang kalahati ng allowance mo para bilhan ako ng regalo. Nadala ako sa sinseridad mo. Pinaglaban kita sa magulang ko para pakasalan ka. Hanggang sa bumili pa ako ng peke na gamot para tumakas kasama ka. Sumuko na ang magulang ko, kaya napilitan silang payagan tayo. Magkaiba na ang estado natin, pero hinding-hindi kita minaliit. Binigyan kita ng pera, ng koneksyon at ng resources. Binigyan kita ng lahat para sa negosyo mo. Sa nanay at kapatid mo, hinding-hindi rin ako nagdamot. Pero sa huli, anong kapalit sa akin? Niloko mo ko sa pagkamatay mo. Ginawa mo ang lahat na masama na yung wala ka nang mapuntahan, nagpapakaawa ka na naman sa akin. Paano ako nabulag noon at nagkagusto sa isang tulad mo? Sige! Dahil ganyan ka, huwag mo kong sisisihin. Sa wakas, di mo na maitago. Tingnan mo to. Ha? Ito ay ang financial records ng Reyes Holdings sa mga nakaraang taon. Bigay yan ni Melissa? Paano mo nalaman? Kahit sinong nagbigay, nagbasa na ako nito. Ang finances ng Reyes Holdings ay hindi malinis.
Oh, ano ngayon? Bigyan mo ko ng 500 million at ibabalik ko sa'yo tong USB. 200 million. Ang lakas ng hiningi mo, ha? Ang Reyes Holdings. Pati ikaw, hindi ba't sulit yan sa 500 million? Paano kung di ako magbigay? Wala na akong mawawala. Kapag di mo ako binigyan, ilalabas ko to. Pagkatapos, tingnan natin kung paano mo ipapaliwanag sa mga shareholder mo. Binabantaan mo ko? Kahit di ko maipaliwanag, hindi kita bibigyan kahit sentimo. Ikaw! Kahit ibigay ko pa lahat sa charity, hindi sa'yo. Sige, Maricel Reyes, maghintay ka lang. Sa pag-unlad na algorithm, ang AI home care ay tiyak na may malaking potensyal. Optimistic din ako sa field na to. Kaya sa'yo na ang trabaho. Rafael, magtulungan tayo. Magtulungan tayo. Tapos na ang trabaho, ililibre na kita. Lagi mo na kong nililibre. Huwag mo sabihing binubola mo ko. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Nagbibiro lang ako. Ngayon, lilibrehin kita ng bongga. Tara na! Kuya Tony, humingi ka ng pera sa bruhang si Maricel. Anong nangyari? Ang bruhang yon! Sinabi sa akin na wala siyang ibibigay kahit sentimo. Ano na tayo? Si Maricel lang ang may ganyang pera. Saan tayo hihiram para sa utang? Kalma lang. Sa 3 araw, eleksyon na sa San Isidro Chamber of Commerce. At ang bruhang si Maricel ay paborito para sa pagkapresidente. Kapag lumabas ang iskandalo niya, may paraan ako. Halika. Nandito na si Miss Reyes. Yung katabi niya, si Rafael Santos, yung CEO ng Bright Tech Solutions, di ba? Siya nga, balita ko. Hiwalay na si Miss Reyes. Baka boyfriend na niya si Rafael Santos? Si Miss Reyes talaga. Ang mga independent woman dapat sa mga mas bata. Bagay na bagay sila, no? Sa pagbotohan ng mga miyembro, formal na hinirang ang chairman ng Reyes Holdings, si Mrs. Maricel Reyes, bilang bagong presidente ng San Isidro Chamber of Commerce. Ngayon, hinihikayat natin si Presidente Reyes na magsalita. Salamat po sa inyong lahat. Sa totoo lang, hindi siya bagay maging presidente! Iniwan niya ang asawa at anak niya! Pinabayaan niya ang biyena niya! Ilalantag ko siya! Sino ka? Sa harap ng lahat, anong pinagsasabi mo? Ako, ang biyenan ni Maricel Reyes. Hindi lang niya ako pinabayaan. Iniwan pa niya ang 20 taon niyang asawa. Ang asawa niya sa hirap. Walang katarungan. Akala ko hiwalay na lang si Maricel. Di ko inakala na may ganito pa. Malay natin. Kasi di natin alam ang loob ng tao. Ang babae talaga, ang sama. Pinabayaan pang biyenan, walang hiya. 20 taon na silang kasal. Bigla na lang naghiwalay. Ang lupit. Anong pinagsasabi mo? Sa lounge muna. Susunduin na lang kita. Kaya mo tong gawin?
Natatakot ka pang mapahiya? Ngayon, ipapakita ko sa lahat ang tunay na kulay ng walang utang na loob na yan. Kawawa ang pamilya namin. Wala kaming magawa kahit apihin ka. Kaya ngayon, hihingi ako ng tulong para sa pamilya namin. Tama na. Huwag ka na mag-iskandalo. Bigyan mo ko ng 500 million. Aalis ako agad. Kundi, mag-iiskandalo pa ako. Ikaw ang mapapahiya. Ang babaeng to, iniwan ang asawa at anak. Inaapi ang biyenan, pinalayas pa ang sariling kapatid, at ipinakulong pa ang anak ko. Nasa kulungan pa rin ang anak ko. Nagdurusa araw-araw. Mahirap lang makita ang anak ko. Kasalanan mo to lahat. Anong ginagawa mo? Pinilit niya ako! Witliw ka na, Baliw yata yung matanda. Mukhang paliw nga talaga. Lola, bakit ka na naman tumakas? Lola, hindi ba't sa mental hospital ka dapat magpahinga? Bakit ka na naman tumakas? Ano mental hospital? May sakit sa isip po kayo. Kailangan niyo pong magpagamot. Anong pinagsasabi mo? Oo nga, pasensya na po sa lahat. Nakakahiya po. Ang biyenan ko po, may problema po talaga sa isip niya. Kaya minsan, nagkakaganyan siya. Baliw nga talaga yung matandang yan. Mukhang malala pa ang sakit niya. Mampagamot na lang. Bakit pa nagkakaganyan dito? Kalokohan! Wala akong sakit! Kayo may sakit! Buong pamilya nyo may sakit! Lola, bakit po kayo nanununganga? Pakiusap po, dali niyo na po agad si Lola pabalik sa ospital. Opo. Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako! Wala akong sakit! Bitawan nyo ako! Kuya Tony, sabi mo, pag nag-iskandalo si Tita Luz, susuko na si Maricel. Talaga bang gagana yan? Relax lang. Hindi mo pa ba kilalang ate mo? Si Maricel, sikat na tao. Takot yan sa iskandalo. Relax lang. Sigurado magtatagumpay si Mama. Bitawan nyo ako! Wala akong sakit! Ma? Anong ginagawa nyo? Bitawan niyo si Mama. Utos po ng direktor na dalhin siya. Kung may problema, sa direktor ko kayo. Maricel, Miguel, Sila may gawa nito! Bitawan niyo ako! Ma, Maricel! Sabihin mo sa akin, anong ginawa mo sa nanay ko? Ikaw na naman, pilyong to. Lagi kang nandyan. Asawa ko ang tinuturuan ko. Pakialam mo, alis! Alam ng lahat na hiwalay na si Miss Reyes sa'yo. Subukan mo lang. Hindi kita palalampasin. Ikaw talaga, Maricel? Ang bilis mo naman magpalambot ng pilyong to. Sunod-sunura na sa'yo. Anong pinagsasabi mo? Kuya Tony, kilala ko siya. Siya yung presidente ng Brightpex Solutions, si Rafael Santos. Kakakumpirma lang ng partnership ng dalawang kumpanya. Kaya pala magkasundo sila. Di ko alam kung clue sa'yo pero ginagamit nyo ang posisyon nyo para sa mga suhulan. At siguro, kayong dalawa lang ang nakakaalam niyan. Antonio, ano pinagsasabi mo? Antonio, sa sinabi mo kanina, pwede nakitang kasuhan ng libel. Subukan mo ko harapin sa pulis? Wala akong oras para samahan ka sa pulis. May importante akong sadya. Maricel, huling pagkakataon mo na. Bigyan mo ako ng 500 million at aalis na ako agad. Kundi, huwag mo kong sisisihin. Hindi ko kailangan ng awa mo. Sige! Pinilit mo ko! Makinig kayo! Si Maricel Reyes, isa lang mandaraya. Ito ang patunay na ang Reyes Holdings ay matagal nang nagtatago ng buwis.
Antonio, yung sikreto ebidensya mo, hindi kaya si Melissa Reyes ang nagnakaw niya sa kumpanya ko? Tate, ginamit mo na itong mga papeles para bantaan ako. Hindi ako nagpatinag. Ngayon, in-expose mo na naman to. Gusto mo lang siyang sirain ang pangalan ko, no? Nagkalat na ang baho mo. Wala ka ng reputasyon. Sa lagay na to, nakang-iti ka pa rin. Bakit naman ako hindi matatawa? Anong ibig mong sabihin? Antonio Mendoza, pinapasok mo si Melissa sa kumpanya ko para magnakaw. Sayang lang, ang nakuha niya ay mga luma ng papeles. Nakalimutan ko lang sa computer na burahin. Ano sabi mo? Kung marunong ka lang basahin ng financial reports, sigurado makikita mo agad na maraming mali sa data dito. Sayang, wala kang alam sa totoong papeles. Kaya pala sa mga negosyo mo, lahat ay pumalya. Mariser! Niloloko mo ko! Anong gagawin mo? Sumusobra ka na, anak! Kapag sinaktan mo si Mama, magbabayaran tayo. Mikeo! Matapang ka na, ha? Tulan mo ko. Alalayasin kita sa pamilya! Sige, simula ngayon. Tapos na tayo. Huwagin niyo na ako Reyes. Miguel Reyes. Anak, alam mo ba ang sinasabi mo? Maricel, rinig mo? Itatakwil ako ng anak ko. Ikaw ang may pakana nito, no? Ayop ka. Hindi ka lang nag-away sa amin. Ang babae ka pa. Naglalandi ka. Ikaw at ang kapatid ko, si Melissa. Ate, bakit mo ko pinagbibintangan? Sakto. May hawak pa ako mga ebidensya. Ipapakita ko na sa inyo ngayon. Uy! Di ba si Antonio Mendoza yan? Yung babae, yung katabi niya, di ba? May watermark ang mga litratum to. 2 taon na itong mga litrato. Ah, kilala ko yung babae niyan. Tawag niya kay Miss Reyes kanina. Ate! Payo at hipag. Grabe, ang scandalous. Ang tapal na mukha nila. Antonio Mendoza. Ito mga ebidensya, bigay sa akin ng private investigator. Ito ang litrato niyo ni Melissa. 2 taon na. Hindi pa tayo hiwalay noon. Antonio Mendoza. Matagal na kayong may relasyon ni Melissa at nagpanggap pang patay para sa pera ko. Buti na lang malakas ang swerte ko. Hindi ako naging biktima ng plano nyo. Pinatawad ko na kayo, pero hindi pa rin kayo nagsisisi. Ang sama nila. Ang kapal ng mukha nila, manggulo pa. Itong si Tony, nagkamali ng diskarte. Maricel! Lagot ka sa akin. Subukan mo! Suteo! Pati ikaw, pagbabayarin ko! Tigaw! Sa wakas, dumating na kayo. Ikaw ba ang tumawag? Ako. Ang ex ko, si Antonio Mendoza, nagpanggap na patay. Nag-scam siya. At pinilit pa ang kapatid niyang si Carlos na pagtakpan siya para makatakas sa batas. Pinilit pa niya ang kapatid ko na magnakaw ng trade secrets. Arestuhin niyo na siya agad. Sino si Antonio Mendoza? Sumama ka sa amin! Siya... Nasaan si Antonio Mendoza? Mukhang nakatakas siya. Ano?
Nadlakas loob siyang tumakas! Magpapatupad kami ng pambansang paghahalugog. Kung may balita kayo, sabihan niyo kami agad. Ikaw si Melissa Reyes. Dahil kasabwat ka ni Antonio Mendoza, sumama ka na rin sa amin para sa investigasyon. Huwag! Ayoko! Ate, iligtas mo ko. Ikaw ang nagpalaki sa akin. Nakalimutan mo na? Sabi mo noon, tayo ang pinakamalapit na magkapamilya. Ate, iligtas mo ko! Ngayon mo lang naalala na ate mo ako? Nung ginawa mo yung mga nagpahamak sa akin, naisip mo bang ate mo ako? Wala ka ng magulang nung bata ka pa. Nagkalat ka sa kalsada, nakakaawa ka, kaya hiningi kita sa magulang ko. Sa mga taon, itinuring kitang tunay na kapatid. Napakabait ko sa'yo. Tapos ito pa ang sinukli mo sa akin. Ate, mali ako. Nagkamali talaga ako. Nagsiselos ako kasi ikaw ang tunay nilang anak. Nagsiselos ako kasi ikaw ang tagapagmana. Ako ang nagpadala sa tukso. Nabulag lang ako. Mali talaga ako. Ate, patawarin mo na ako. Ate. Mali ka nga. Pero dapat sa kulungan ka magsisi. At ang magagawa ko ay ipakulong ka. Ayoko. Ate, ayoko. Ate. Mauna na ako. Rafael, salamat sa paghatid. Ingat ka sa daan. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye, Kuya Rafael. Miguel, maraming nangyari sa pamilya natin. Huwag ka munang bumalik sa mga Mendoza. Dito ka na lang muna kay Mama. Pagod na ako. Ma, miss na kita. Miguel, ano nangyari? Ma, akala ko din na kita makikita. Binigyan pa ako ng isa pang pagkakataon. Tayo na. Ano ba talaga nangyari? Sa loob tayo. Miguel, sabi mo kanina, binigyan ka ng isa pang pagkakataon. Anong ibig mong sabihin? Ma, ang totoo. Ako ay muling nabuhay. Nabalik? Ma, kalma lang po. Alam kong para sa inyo, sobrang hindi makatotohanan at hindi ka panipaniwala. Kaya nung nagbalik ako, hindi ko po kayo sinabihan. Makaisipin niyo pong nagkakamali lang ako at hindi kayo maniwala. Hindi. Naniniwala ako. Naniniwala talaga ako. Kaya, nagbalik ka nung nagpanggap siyang patay. Naisip ko na yung binigyan ako ng pagkakataon, kailangan kong ayusin ang lahat. Kaya pala ako nagtataka. Kaya pala iba ka ngayon. Binenta mo ang ancestral house, nilive mo pa ang burol, at marami ka pang ginawa. Sinadya mo lahat to. Sinadya mo silang pagtawanan. Hindi ko rin alam ang gagawin. Basta't napigilan ko ang mga balak nila, gagawin kong lahat. Ma, ganun lang kadali para sa'yo na nagsalita ako ng pagbabalik. Anak ko. Anak kita. Naniniwala ako sa'yo. Kaya lahat ng ginawa mo, naniniwala ako na may dahilan ka. Ang lupit nila sa atin. Binigyan ko lang sila ng kaunting pahirap. Binabigyan ko lang sila. Sayang lang, di ko man lang nasunog si Papa.
Miguel, noon, ang hirap ng pinagdaanan mo, no? Ma, alam niyo ba? Ganito rin sa dati. Nagpanggap si Papa na patay at nag-iwan ng testamento. Niloko nila kayo. Noon, sina Lola, Uncle Tony at Tita, pinilit kayo. Mag-isa lang kayo. Kaya napilitan kayong pumayag. Tapos, inilipat nila ang lahat ng pera sa ibang bansa. Tapos, dinala nila ako palabas. Pero, para sigurado, sinadya nilang magkasakyan. At pinatay nila kayo. At itinago nila to sa akin. Pinagtataguan nila ako. Ano? Nadlakas loob silang pumatay? Mama, sa ibang bansa, si Melissa, nanganak ng lalaki. Unti-unti, pinabayaan na nila ako. Tapos, nagkasakit ako ng maluba. Hindi nila ako ginagamot. Pinabayaan akong mamatay. At unti-unti akong namatay. Mga hayop sila. Paano nila nagawa to sa'yo? Dahil ginamit lang nila ako. Hindi nila ako tunay na mahal. Bago ako mamatay, tinanong ko kung bakit. Sabi ni Tita, ang plano nilang magpanggap na patay at ang katotohanan sa pagkamatay mo. Namatay ako may sama ng loob. Buti na lang may awang Diyos. Binigyan tayo ng pagkakataon. Binuhay muli ako. Di ko inakala na maililigtas kita. Iniligtas mo tayong dalawa. Miguel, tapos na ang lahat. Dito ka na lang sa tabi ni Mama. Huwag kang aalis. Huwag mo na akong iwan. Ma, alam ko po. Huwag po kayong mag-alala. Poprotektahan ko po ang sarili ko. Poprotektahan ko rin po kayo. Nakatakas lang si Antonio Mendoza. Mangako po kayo. Ingatan niyo po ang sarili niyo. Mag-ingat po kayo. Heto na ang apaloni. Wow! Ang daming pagkain! Ma, paborito mo si Kuya Rafael, no? Alam mong darating si Kuya Rafael, kaya nagluto ka ng marami. Pantay lang dito, 2 ulam lang ang niluluto mo. Sige, sa susunod, lulutuan kita ng maraming putahe araw-araw. Kakainin mo ba lahat? Kuya Rafael, may gusto ka ba kay Mana? Sorry. Okay lang. Hindi ko napigilan. Okay lang. May 2 ulam pa. Miguel, bakit basa ang buhok mo? Nagmukha-mukha lang siya. Oo. Ma, nagmukha-mukha lang ako. Nagmukha-mukha lang. Oh. Nga, kaya ni Papa, matagal na kayong hiwalay. Wala bang niisip na bago? Anong pinagsasabi mo? Busy ako sa trabaho, wala akong oras. Ma, sa tingin ko, kung may makita kang bagay, suportado kita sa paghahanap ng tunay na pag-ibig. Sige, sasabihin ko sa'yo ngayon. Wala akong nahanap na bagay. Uy, Rafael, anong problema? Wala naman. Iniisip ko lang na wanted na si Antonio Mendoza. Nag-aalala ako na baka gumawa pa siya ng kalokohan. Lalo na sa'yo. Baka hindi kanya basta-basta palampasin. Hayag ka. Lihim siya. Mahirap maginat. Wanted siya sa buong bansa. Parang asong nalunod. Siguradong nagtatago lang yan. Bakit pa siya lalabas? Mas delikado ang hayop na nangangamba
Kaya mas mag-ingat ka. Tama? Ma, bago mahuli yan, kahit saan ka magpunta, isama mo ako. Sige, alam ko na. Talaga? Maricel! Papatayin kita! Anong ginagawa mo? Maricel, hayop ka! Inira mo ang pamilya namin! At may gana ka pa magsaya rito! Ano bang kasalanan ng pamilya namin para makatagpo ng salop na tulad mo? Luz, ang lagay ni Tony ngayon, kinalabasan lang ng ginawa niya. Asawa mo siya! Kahit galit ka, hindi mo siya dapat ipahamak. Pati si Carlos. Ipinakulong mo rin siya. Sinira mo ang 2 kong anak. Sinira mo ang pamilya namin. Ikaw ang sumira sa kanila. Ikaw ang nanay nila. Hindi mo sila tinuruan ng tama. Tinulungan mo pa sila magkasala. Ikaw mismo ang sumira sa kanila. Hayop ka! Lalabanan kita. Miguel! Hinahanap ng pulis ang tatay mo! Kasalanan po ng babaeng yan! Ang lagi ni Tony ngayon, kinalabasan lang ng ginawa niya. Tama na yan, umalis ka na. Kundi, makakatikim ka sa akin. Miguel! Lola mo ako! Ganito ka sa akin! Hindi ka karapat, dapat maging lola ko. Wala kayong konsensya! Mga walang utang na loob! Babayad kayo! Ma, okay ka lang? Ayos lang. Tony, ikaw nga. Sa loob tayo. Tara na. Tony, napanood kita sa balita. May wanted poster ka na sa lahat. Saan ka nagpunta nitong mga araw? Ma, araw-araw, nagtatago ako. Hindi ako makalabas. Nakita ko sa bahay natin, may mga pulis na nagbabantay. Kanina lang sila umalis. Kaya lang ako nakabalik. Hola, Tony. Hinahanap ka nila. Anong gagawin mo? Wanted na ako. Mahirap nang tumakas. Kailangan mo kong tulungan. Ako? Isang matanda lang ako. Paano kita matutulungan? Mayaman at makapangyarihan si Maricel at marami siyang koneksyon. Kaya niya akong tulungang tumakas. Basta't mahuli ko siya, tiyak na susunod siya sa akin. Pero, paano mo siya mahuhuli? Umuuwi lang siya pagkatapos ng trabaho. Wala akong tiyansa. Kailangan ko ang tulong mo. Ilabas mo siya sa lugar na walang tao. Doon ko siya mahuhuli. Bakit naman siya makikinig sa akin? Ma, nakalimutan mo na. Si Miguel ang kahinaan ni Maricel. Ang suwel na si Miguel. Dahil sa kanya, nagtatago ako. Pero sila, lagi silang masaya. Hindi ko matanggap. Sige, Tony. Anong gagawin ko? Maricel. Anong ginagawa niyo rito? Lagot. Maricel. Kininep ni Tony si Miguel. Anong sabi mo? Anong sabi mo? Nakita ko mismo. Kinidnap ni Antonio si Miguel. Ilitas mo na ang apo ko.
Miguel, tulungan mo ako, ha? Antonio, ang kapal mong tumawag sa akin. Hindi ka ba takot na ipahuli kita? Ay, Miguel, bakit ka ganyan? Pati mo pa rin ako. Huwag naman ganyan. Magpakulong ka na lang. Wala akong oras sa'yo. Teka. Huwag mong babahan. Miguel, isipin mo. Ako ang nagpalaki sa'yo. Dati, mabait ba ako sa'yo? Nakalimutan mo na ba? Sa dami ng kasalanan mo, mabait ka ba sa akin? Bakit busy? Hello? Ang tawag ninyo? Sagutin mo na. Ay, hindi makontak. Ang phone ni Miguel, siguradong inagaw ng tatay niya. Sabi niya, walang utang na loob si Miguel. Ipaparusahan niya raw. Hayop yan. Pati sariling anak niya, di niya titigilan. Antonio, pag ginalaw mo ang anak ko, lagot ka sa akin. Saan dinala ni Antonio si Miguel? Dalhin mo ako ngayon din. Sige, dadaling kita. Ilitas mo ang apo ko. Tara. Nasaan si Antonio? Maricel, saan ka tatakas na yon? Bakit wala pa si Mama? Alo, ang numero na tinawagan niyo ay hindi makontak. Makipag-ugnayan po uli. Baka may nangyari sa kanya. Hello, ang numero na tinawagan niyo ay hindi makontak. Makipag-ugnayan po ulit. Hello, Kuya Rafael. Patay ang phone ni Mama. Wala rin siya sa mga lugar niya. Kidnap yata siya ni Papa. Bitawan mo ko! Bitawan mo ko! Antonio? Nasaan si Miguel? Tanga ka ba? Anong silbi ng suwail na yon? Niloko lang kita. Anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Maricel, tandaan mo to. Ikaw ang may gawa nito na mapunta ako sa ganito. Na yon, magbabayad ka sa akin. Anong gagawin mo? Teo! Anong gagawin mo? Ngayon ka pa natakot? Bigyan kita ng huling pagkakataon na mabuhay. Yung 5 bilyon pa rin. At ihanda mo ako ng barko, aalis ako. O ano? Etong mga kondisyon, mababawasan ang buhay mo. Di ba? 5 bilyon. Napakalaking halaga niyan! Ang proseso ng transfer ay hindi ganun kadali. Bitawan mo muna ako. Tatanungin ko ang finance. Huwag mo hulukuhin. Huwag kang magloko. Hindi kita niloloko. Wanted ka na. Mahanap ka rin ng pulis dito. Gusto ko lang mabuhay. Anong silbi kung lolokohin kita? Gusto ko lang mabuhay. Anong silbi kung magsisinungaling ako? Ang layo rito. Baka di ako mahanap ng pulis. Ibig sabihin, mamamatay na ba ako rito? Umayos ka. Huwag kang magloko. Tapos ka na ba?
Tapos ka na ba? Okay, na-transfer na sa overseas account mo. Butit sumunod ka. Ngayon, maghanda ka ng barko. Aalis ako agad. Maglalayag? Pero ang mga barko ngayon ay mahigpit na. Maricel Reyes, huwag mong sabihin, sa galing mong yan, hindi mo kayang ayusin to? Makinig ka! Kapag di mo ko na ilabas ng bansa, magkasama tayong mamamatay. Mag-asawa pa rin tayo sa susunod na buhay. Narinig mo? Sige. Huwag kang padalos-dalos. Ako nang bahala. Sa CCTV sa labas ng kumpanya, nakunan ng lola ko na kinuha ang nanay ko. Siguradong si Antonio Mendoza ang nagutos sa kanila. Saan ba nila dinala ang nanay ko? Sayang, sirang CCTV sa kanto. Pinauwi ng pulis ang lola mo para magsalita. Pero di rin niya alam kung saan. Kuya Rafael, yung lalaking yun, wala na siyang atrasan. Isang desperado siya. Alam ko, kapag nagwala siya, siguradong papatayin niyang nanay ko. Pinaghirapan ko lang makita ang nanay ko. Ayokong mawala siya ulit. Miguel, sabi mo, ayaw mong mawala siya ulit. Anong ibig mong sabihin? Basta. Hinding-hindi ko haahayaan siyang saktan ang nanay ko. Kailangan ko siyang mahanap. Na yun, puprotektahan ko ang nanay ko. Sabi mo ayaw mo na siya mawala. Anong ibig mo sabihin? Basta, hinding-hindi ko haahayaan siyang saktan si Mama. Kailangan ko siyang mahanap. Na yun, puprotektahan ko si Mama. Kung si Tony ay para lang sa ganti. Kung papatayin niya, hindi niya kailangang dalhin. Mukhang may iba pa siyang pakay. Baka pera pa ang gusto niya kay Mama? Pinaghahanap na siya. Para saan pang pera? O baka gusto niyang tumakas? Kapag tumakas siya sa ibang bansa, mahirap na siyang hanapin. Kakalo ko lang sa account ni Mama, may na-transfer nga siyang pera sa isang overseas account. Kaya mo bang mahanap ang IP address ng login niya? Hindi ko kaya, pero kaya ng law enforcement. Tatawag na ako ngayon. May barko ka na. May oras na rin. Punta ka na. Pakawalan mo na ako, ha? Pakawalan ka? Akala mo tanga ako? Sasama ka sa akin dahil bihag kita. Di ba sabi ng law enforcement, nasa bundok na to? Bakit di pa rin natin mahanap? Kalma lang. Ang law enforcement lumawak ng search area. Kahit di natin mahanap, mahanahan nila. Tara. Tayo! Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Maricel! Mama! Tigil! Tigil! Tumigil ka. Di ko akalain. Nahanap niyo pa ako rito! Pakawalan mo muna si Mama. Usapan na lang. Huwag mo kong tawaging pa! Wala akong anak na traidor! Alis! Kundi, di ko mapipigilan to! Pakawalan mo si Mama. Papayadin kitang makalabas. Tama, pakawalan mo na siya. Kapag dala mo siya, hindi ka rin makakatakas. Manahimik kayo! Kapag di ko siya maisama, tatapusin ko siya rito. Tandaan nyo, wanted na ako. Wala akong paki sa isa pang kasong pagpatay.
Ayos ka lang ba? Nalabanan kita! Pa, huwag ka na lumaban. Hindi ka makakatakas. Traitor! Traitor kang anak! Maricel! Kasalanan mo to! Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagsisisi. Pero ayos lang. Sa kulungan ka na lang mag-isip-isip. Antonio Mendoza, arestado ka na. Sumama ka na sa amin para sa investigasyon. Ayos ka lang ba? Tapos na ang lahat. Wala nang mananakit sa'yo. Tara, uwi na. Miguel, sa University of Manila, naayos ko na ang papasok mo. Pabukas ng klase, pumasok ka na, ha? Opo, ma.